Diyos, purihin natin ang Diyos. Kabutihan niya ay hindi masusukat, kaya't magbunyi ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Napakaraming hamon ating pinagdaanan, ngunit dahil sa pag-ibig niya ating napagtagumpayan. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kabutihan niya ay hindi masusukat, kaya't magbunyi ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Panginoong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa nga sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan,
kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggan at dakilang pari. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo, ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoon na makapangyarihan. Ang kanyang kaniningay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at ang loob nito'y napuno ng usok. Nang narinig ko ang tinig ng Panginoon, sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan, at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis.
bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanila. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alagaang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. At nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumakanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggang pari. Kasi po, ang ating Panginoong Hesukristo ay may tatlong misyon, no, tinatawag nating offices
o yung kaniyang function. Yun po ay ang propeta, hari at pari. Si Kristo ay propeta, si Kristo ay hari, si Kristo ay pari. Bilang isang propeta, siya ay nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa Diyos. Bilang isang hari, siya ang haring naglingkod at ang haring nakaluklok sa kanan ng Ama. At bilang isang pari, siya ang nagtatawid o namamagitan sa tao at sa Diyos. At sa pamamagitang ito, ang ating ugnayan sa Diyos ay patuloy na umiikot. Sa ating pananaw bilang Kristiyano, ang pari ang nagpapakilala ng Diyos sa atin. Dinadala tayo bilang bayan ng pari sa Diyos. At ganon si Kristo. Kaya nga po sa Ebanghelyo, ating narinig ang kaniyang panalangin. Panalangin hindi lamang ang ugnayan ng Ama at Anak, kung hindi ang ugnayan ni Kristo sa tao. Kung ang ibinigay ng Ama sa Kaniya ay ang naniniwala sa Kaniya, ito rin ang Kaniyang dinadala sa Diyos. Nangangahulugang bilang tagasunod ni Kristo, tayo ay mayroong isang walang hanggang pari na dinadala ang lahat ng bagay, ang lahat ng alalahanin, ang lahat ng panalangin sa Ama. Ito yung nagdudugtong ng ating buhay between humanity and divinity. Ang ating pagkatao at ang pagkadiyos ni Kristo ang nagdudugtong ng ating ugnayan. Kaya nga ito ang misteryo ng incarnation. Ito ang misteryo ng pagkatao at pagiging tao ni Kristo upang maramdaman niya muna, maramdaman natin ang pagkadiyos niya at ang pagkatao natin upang madala niya sa kaniyang panalangin sa Ama. Sa kaniyang pananalangin, dalawang bagay yung ating narinig, na ang mga taong sumusunod sa Kaniya ay hindi makasanlibutan. Meaning, ang ating isipan at ang ating buhay ay nakatalaga sa kalangitan. Ang mga salita ni Kristo ay nagdudugtong na ang sanlibutan ay pansamantala, pero ang kaharian ang ating pinakahihintay. Idinadalangin din nila na tayo bilang naniniwala at sumusunod sa Kaniya ay maging isa. Kaisahan sa diwa, kaisahan sa pananampalataya, at kaisahan sa iisang Diyos at pari. Bakit po siya naitalagang pinakamataas na pari? Dahil noong unang panahon pa, sa lumang tipan, mayroong isang angkan na ang tangi lamang nilang function ay ang priestly function, ang pagiging pari. Yung tribo ni Levi o mga Leviticus. Kaya kapag ikaw ay isinilang sa tribo ni Levi, it follows na ikaw ay pari ng Diyos. Kayo yung nagdadala ng sakripisyo. Kayo ang gumagawa
ng mga liturgical celebrations doon sa templo. Ano po ba ang itsura ng sakripisyo noon? Sa templo ng Jerusalem, mayroon pong isang lugar kung saan pinapatay ang mga hayop. At ang dugo nito ang inaalay bilang kabayaran ng iyong kasalanan. Dugo ng hayop, pinakamahal na hayop, pinakamadali daw makapag-alis ng kasalanan. Naging ano po yun, naging corrupt practice ng mga Hudyo. Bakit po naging corrupt? Dahil maraming nagtitinda sa labas ng mga hayop. Bibili ka doon, pero ang may-ari noon, yung pari na nagbibigay o gumagawa nung kanilang prescribed liturgical action. Bakit po naging corrupt? Sasabihin sa iyo ng pari doon, bumili ka ng malaking baka. Huwag kang bibili ng maliit na baka. Malaking baka. So naging corrupt yun. So ano ang kaugnayan noon sa pagkapari? Wala na ang madugong offering o paghahandog. Tinapos na ni Jesus ang kahuli-hulihang handog na siya lamang pwedeng makapagpatawad ng kasalanan. Si Jesus ang pinakahuling handog sa dambana ng Diyos na tunay na nakapaghugas at nakapaglinis ng ating kasalanan. Ang kordero ng Diyos na inyong nakikita dito sa ating tabernakulo, ang korderong iyan, ang tupang iyan, ang simbolo ng kahuli-hulihang madugong pag-aalay na una't una at huling kinalugdan ng Diyos. Si Kristo ang pinakamataas na alay at si Kristo din ang kahuli-hulihang alay na may dugo at tubig na lumabas sa kaniyang tagiliran. Kaya wala nang pag-aalay ng hayop, wala nang madugong pag-aalay dahil tinapos na ni Kristo at iyon ang hudyat ng ating ugnayan sa walang hanggang pari ng Diyos na siyang tumubos sa ating kasalanan. Kaya po sa ating pakikipag-ugnay sa Diyos, kung papaanong lahat tayo'y ipinagdasal ni Kristo, tayo rin ay umugnay sa iba at ipagdasal ang iba upang maunawaan ang kahulugan ng kaligtasan, upang maunawaan ang pagkapari ni Kristo sa ating buhay. Mahirap po iyon. Ang ginawa ni Jesus ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pag nawala ang sakripisyong kaniyang ibinigay, mawawala rin ang kahulugan ng simbahan. Kaya nga po hindi natin tinatawag na stage, tinatawag nating altar. Dahil ang altar ay ugnayan ng Diyos at ng tao. Kung papaanong ang altar noon sa Jerusalem ay nilalagyan ng dugo para sa sakripisyo, ang ating altar ay hindi na dugo kung hindi katawan ni Kristo upang tayo'y maging kaugnay niya. Ang ugnayan natin sa Diyos ay nangyayari sa banal na Eukaristiya.
ugnayang hindi na mapapantayan ng anumang sakripisyong ginagawa ng tao, na hindi na ito makapagbabago pa sa biyaya at grasya ng Diyos. Kaya po tuwing tayo'y nagsisimba, nakikiisa tayo sa sakripisyo at pagkapari ni Kristo upang tayo'y makaugnay sa kaniyang buhay at maihatid ang ating ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Hindi ito isang bagay na nagpapagaan lamang ng aking kalooban. Ang misa ay para sa Diyos at hindi para sa tao. Kaya nga po ito altar, lugar ng sakripisyo ng Diyos sa lahat. Kaya wag niyong sasabihin, kaya ayokong magsimba kasi boring. Ayokong magsimba kasi nakakaantok. Ayokong magsimba, naiinip ako dahil ang misa ay hindi tungkol sa atin. Ang misa ay tungkol sa Diyos. Kaya ito altar, hindi ito stage. Sa stage, doon maraming tugtugan. Doon maraming kantahang maiingay. Doon maraming mga artista na gusto nyong makita. Kaya gising na gising kayo eh. Kasi nakikita niyo yung idol nyo. Pero hindi nyo alam sa altar, hindi lang namang altar ang naririto. Napakaraming anghel sa kalangitan ang nagbubunyi sa oras na tayo'y nagsasagawa ng sakripisyo ni Kristo. Kaya nga sila'y umaawit ng banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. Hindi lamang tayo ang nagsisimba, pati ang langit ay natutuwa at nagagalak sa pamamaraang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya po kayo nagsisimba, wag lamang kayong uupo, wag lamang kayong tatayo. Kayo rin ay makikiisa sa banal na misa. Wag kayong dadaan lang, aalis na. Tapos sasabihin nyo, nagmisa kayo. Hindi. Ang misa ay nagsisimula sa sangalan ng Ama. Saan natatapos? Sa Amen. Dahil buo ito at hindi pwedeng putol-putol. Ang misa ay hindi sinihan upang tayo'y matuwa sa ating nakikita. Ang misa ay banal na sakripisyo ng Diyos na inalay ang kaniyang sarili upang tayo'y matubos at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pwede lang nating mahalin si Jesus sa paraan ng banal na misa. Wala nang iba pa. Kahit magtaas-taas kayo ng kamay dyan, mula roon, hindi ka naman uma-attend ng misa, useless. Bumili ka man ng napakaraming medalyon dyan sa labas. Ilagay mo sa sarili mo lahat, isabit mo, pero hindi ka nakatatapos ng isang misa, useless. Ikaw man ay taga-ibang lugar at bumisita ka sa Quiapo dahil ito ay pilgrim church. Pero bumili ka lang naman talaga ng kasoy sa labas.
Bumili ka lang naman talaga ng iuuwi mo at sasabihin mong, nagsimba ako sa Quiapo. Useless. Dahil ang kabuuan ng ating pagkatao bilang Kristiyano ay ang makaugnay si Kristo sa kaniyang pagkapari dito sa banal na Eucharistia. Yun po yung ating isabuhay. Yun palagi ang ating tandaan na si Kristo'y hindi dinadaan-daanan. Si Kristo'y niluluhuran, pinapakinggan, isinasabuhay. Ito ang banal na ugnayan natin sa Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, bagamat nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao. Kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Nananalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisa ng lahat ng kaniyang mga anak. Manalangin tayo sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng Kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggang kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Paupo po tayo. Tanggapin ninyo, O Diyos namin Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo, mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo
anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang sa Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito. At kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapasa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kaniyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangungunahan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Ginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito si Jesus ang walang hanggan at dakilang pari. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig
bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga, sa mainam niyang pastulan. Inakay ako sa tahimik na batis, at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa pangakong ako'y sasamahan niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga, sa mainam niyang pastulan. Daan may puno ng dilim o ligalig, hindi ako mangangamba. Tungkod mo't pamalo ang siyang gagabay sa'kin, at sa sanggalang tuwina. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga, sa mainam niyang pastulan. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parisupis ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and prayer booklet in English or Tagalog. Sa darating na June 21, 2025, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang wala pang 1 taon hanggang 7 years old, handog sa kapistahan
ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, pari kayong pumunta sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FPPH ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2025, Miyerkules. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ang iyong ibayong buhay, ang banal na paghahain na aming ipinagdiriwang at tinanggap, upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbumunga, nagtatampok sa amin, sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.